bata. Amen? Bagaman nagkaroon tayo ng mga pagsubok ng ibang taon, pero yung kanyang pagsama hindi nagbabago. Yung kanyang pag-ibig, yung pagmamahal niya hindi nagbabago sa bawat isa sa atin. Amen po? Amen. Sige po, tayo pingin po. At tayo mananalangin po sa ating pong Panginoong Diyos na buhay o God. Lord, salamat po, Panginoong Lord. Salamat po, God. Aming Diyos na pangpangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon Lord. Sa umaga nito, Panginoon, ay pinagkalog po sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa malayang ito na aming po pananampahan, O God. Lord, nawa, Panginoon, sa umaga po ito, Panginoon, maitaas ka namin, Panginoon Lord. Mapangalalan ang iyong pangalan, Panginoon Lord. Salamat, Panginoon Lord, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na narito. Tunay, Panginoon Lord, na hindi niyo po kami iniiwan, hindi niyo po kami pinababayaan sa lahat ng oras, O God. At Lord, nagpapasalamat po mga Panginoon kami sa inyong po mga blessing na pinagkaloob po sa buong taon, Panginoon Lord, sa iyong pagsama, Panginoon Lord, pag-iingat, paggabay, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon Lord. Tunay, Panginoon, ang pagsubok lamang ay nandiyan, pero Panginoon Lord, ikaw ang patuloy, Panginoon, na nag-lift, Panginoon, sa amin, nag-comfort, Panginoon, Lord. Salamat po, Ama. Sa umaga po ito, Panginoon Lord, nawa, Panginoon, ipaalala niyo po sa amin mga kapatid na wala pa po ito, Panginoon Lord, na ang araw na ito, Panginoon, ay araw ng pagsamba at pasasalamat sa iyo, O God. Salamat po, Ama. Sa ito namin pinabalik, na mabulit na salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen po, tinatawa niyo po ang worship leader tayo mamunahan po sa ating pagkakaulitan. Parang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Sa paumpisa, tayo po yung aawit sa ating Panginoon, all the heavens. All creation, the power of the Lord, all the heavens, mauna sa ating Panginoon. Blessed are the undefiled in the way who walk in the law of the Lord. Blessed are they that keep these testimonies and that seek Him with the whole heart. They also do the iniquity, they walk in His ways. Amen. Hallelujah. Papuri to Yahweh.
Aming Ama, patuloy po kami ay dumudulog sa inyo pong banal na presensya sa umaga nito. Salamat po, Panginoon, sa kagalakan, sa pagsalubong po ng Kapaskuhan at napaparating po ang bagong taon. Dalayan ko, Ama, na patuloy na iparanas niyo po sa amin ang nag-iiba yung kagalakan sa aming puso. Ikaw po ang Diyos na hindi po nagbabago, Panginoon. Ikaw ang Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa amin pong panibagong taon na kakaharapin ng 2026, Father God. Kaya pinatunayan ninyo, Panginoon, na sapat ang inyo pong biyaya, Panginoon, sa amin sa araw-araw. Salamat sa mga bagay na amin pong napagtagumpayan, mga pagsubok, mga karamdaman, Panginoon. Tunay o Diyos na patuloy kang nagiging tapat sa amin. At alam ko, Panginoon, na hindi po mabilang ang aming mga struggle. Ang sabi nga po ng iba na napakahirap ang taon ng 2025, Father God. Ngunit patuloy kami nananampalataya, Panginoon, na kayo ang Diyos na aming pinananaligan at kayo ang Diyos na patuloy na nagtatapat sa bawat isa po sa amin. Patuloy po namin dinadalangin, Panginoon, ang nalalabing mga araw upang magtapos, Panginoon, ang 2025. Maranasan pa rin po namin ang inyong dakilang pag-iingat sa amin, ang inyong pagsusubaybay at katagumpayan. At ikaw, Panginoon, ang patuloy na kumilos, ang inyong pagmamahal, ang iyong paglingap, ang iyong pagkalingat ay iparanas niyo po sa bawat isa sa amin. Maging sa aming mga kapatid na wala po sa lugar po ito. Patuloy po ninyong iparanas, Panginoon, ang inyong kapangyarihan sa kanila pong buhay. At dinadalangin namin, Panginoon, na patuloy kami maging matagumpay, Father God, sa pagharap ng bagong taon, Panginoon. At patuloy niyong i-bless ang bawat pamilya, anumang mga pagkulang sa tahanan ay inyong akong punuan, Father God. Pinupuri ka namin ang aming Ama, pinapasalamatan, meron din ang aming dalangin sa aming tagapagsalita sa umaga po ito. Ikaw, Diyos, ang patuloy na mag-anoint po sa kanya. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At malamot po sa umaga ng ito, magdadala ng mensahe ng ating Panginoon, ating panghadalan ng ating mga Biblia, ang ating mga notes. At palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng ating ilang dekada na na naglilingkod sa ating Panginoon, na dedication, yung hard work, pag-iisip kung ano na ba ang gagawin at talagang panalangin ng pinakamalakas na panalangin. Muli palakpakan natin ang ating speaker. So, laging salamat sa Panginoon sa buhay ng ating sister na Arnie. Maraming pong salamat sa introduction na. Actually, hindi ko na mabilang kung ilang taon na akong nagiging speaker pagdating ng New Year. Akala mo si Pastor, wala. Dito pa na. Hindi kami nakakuha na yan. Sabi nga po ni Jack, hindi kayo nakakuha ng ticket. Ganun pa nga, isang mapagpalang taon po ang 2026 po. Puri po ang Panginoon at tayo po ay patuloy niyang binibiyayaan at pinagpapala sa ating buhay. Amen? Amen. Ilang araw na lang po to get sa 3 days to go. At matagumpay natin malalampasan ang taong 2025 sa tulong at gabay ng ating Panginoon. At ngayon tayo po ay lumalakad sa taong 2026. Dala-dala ang panibagong pag-asa, panibagong pagpapala ng Panginoon. We are looking great things na gagawin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen. Now, the question is, how do we face New Year? And the best answer is, start the year right.
things from the glory of God. Ngayong oras na ito, muli po tayo mag-aral ng salita ng Diyos. At ito po ay ating mababasa sa mga taga-Pilipos 3:12 hanggang 14. At inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng kanyang mga salita. Magkaroon po tayo ng sagutan. Ako po sa verse 12, kayo po sa verse 13, at sabay-sabay po tayo sa verse 14. Hindi sa nakamtan mo na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap ko makamtan ang gantimpala, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layunin nais kong makamtan. Verse 14, tayo po lahat. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na hahantong sa langit. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita, tayo po ay manandaling manalangin. Panginoon, marami po salamat sa opportunity na muli at makapag-aral kami ng iyong salita. Pinupuri ka namin at tinataas dahil ikaw po ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Thank you for your words na aming pag-aaralan ngayon. Patuloy niyo po itong pagpalain. Panginoon, patuloy mo po buksan ang aming mga puso't isipan for the message that you want to impart to each and every one of us. Blessed us, O God. Thank you, Lord, so much. In the mighty name of Jesus. Amen. Makako po na po ang lahat. Sa tuwing dumarating ang ganitong pagkakataon, ay lagi po tayong bumabati sa isa't isa na Happy New Year, maligayang bagong taon, masaganang bagong taon, sapagkat ito po talaga yung gustong maranasan ng bawat isa sa atin. Ngunit kung babalikan po natin yung mga nagdaang mga buwan, ang tanong, sumaya ka nga ba? Sumagana ka nga ba? Naging kasing saya ba tayo nang naaayon mo sa gusto natin? O naging masagana ba tayo katulad ng gusto natin? At ang sagot, maaaring oo, maaaring hindi. Pero isang bagay ang sigurado po, lahat tayo ay minsan naging masaya, minsan na-frustrate, minsan nagalit, at minsan nalungkot. Kaya po sa pagpasok sa bagong taon, sa palagay ko po ay mas mabuti na makapagpasimula tayo muli ng punong-puno ng pag-asa para harapin natin ang isang mas matagumpay at mas masaganang taon 2026. At sa pasimula po ng bagong taon, I'm sure punong-puno po tayo ng magandang plano at desires. Marahil, karamihan sa atin ang nasa isip, babawi ako sa taon ito. Ngunit ano ba yung inaasahan natin para sa taon ito ng 2026? Tayo po ba ay puno ng pag-asa? Excited ba tayo sa mga pagpapalang inihanda ng Panginoon para sa taong 2026? O puno tayo ng pangamba, ng pag-alala na baka ang taong ito ay magiging mas worse pa kaysa sa nakaraang taon. How to face New Year ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayong umaga. At mayroon po tayong 4 na puntos na makikita ayon po sa talatang ating binasa. Ang unang puntos po ay pressing toward the goal. Sa paghaharap natin sa bagong taon, napakalaki po ng factor yung ating pong saloobin, na ating pong pag-iisip, ng ating reaksyon sa mga kaganapan sa ating paligid, at reaksyon natin sa mga nangyayari sa ating buhay.
Maaari ang mga ito po ang magdedetermine sa atin kung ang taong 2026 ay isang taon ng tagumpay o isang taon ng pagkatalo at pagsubok. Tingnan po natin ang buhay ni Apostol Pablo. Hindi niya kailanman hinayaang matalo siya o mahadlangan siya ng mga circumstances na kanyang naranasan. Sa halip sa pamamagitan po ng tulong ng Diyos, he was determined to win the victor's crown. Kaya nga po, tularan natin ang kanyang saloobin, dedikasyon at determinasyon. Tulad po ng sinabi niya sa Philippians 3:12-14, sabi niya, sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa atin ng Diyos. Mga kapatid, sa verse po na niyan, ito rin po yung mensahe sa atin ngayon. Nais po ng Panginoon na huwag tayong tumigil o manawa o bumitiw sa paglilingkod sa Kanya. Kundi magsikap tayo, magpatuloy tayong luwid at tuparin ang pinagagawa sa atin ng Panginoon hanggang dulo. Upang doon ay makamtan natin ang gantimpalang inihanda ng Diyos para sa atin. How to face New Year number 2? Don't be in bondage to the past. Huwag tayong maging alipin sa nakaraan. Alam niyo po ba mga kapatid, tayo po ay espesyal na nilalang dahil binigyan tayo ng Diyos ng kakayahang makaalaala. Naaalala natin yung ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kaibigan, kilala o maging yung ating mga kaaway ay ating naaalala. Naaalala rin natin ang mga kaaya-ayang bagay o magagandang pangyayari noong mga nakaraang buwan at nakaraang taon. Ngunit for sure, naaalala rin natin yung mga hindi magagandang bagay na nangyayari sa atin itong mga taong nakalipas. Halimbawa, maaaring last year, natanggal ka sa trabaho. Maaaring past year, nasuong ang nagkaroon ng problema ang anak mo, ang pamilya mo. Maaaring past year, nalugi ka sa negosyo. O maaaring last year, namatayan ka ng mahal sa buhay. At marami pang pangyayari nagdulot sa iyo ng kalungkutan. O maaaring past year, nakagawa ka ng kasalanan na nagiging dahilan ng iyong guilt and burden that caused you hold back. Sometimes, we dwell upon those negative things happens in our life. Kaya nagsisimula tayong makaramdam ng panghihina, pagkalungkot, at maaaring magdulot ng depresyon. You see how those negative things can hold us in bondage. Kaya hindi po tayo dapat paalipin sa ating nakaraan. Sabi nga po ni Apostol Pablo sa Philippians 3:14, nililimot ko ang nakaraan. Alam po natin ang kasaysayan ni Apostol Pablo at marami siyang dapat kalimutan upang si Apostol Pablo ay makapagpatuloy sa Panginoon. Sapagkat si Apostol Pablo po ay nagkaroon ng masalimot na nakaraan. Di po ba? Inusig ni Apostol Pablo ang iglesia o simbahan. Ginamit ni Apostol Pablo yung kanyang autoridad para patayin ang mga Kristiyano. Ngunit nang ma-encounter po ni Pablo ang Panginoong Jesus, inamin po niya ang kanyang kasalanan. At sinabi po ni Apostol Pablo na siya ang pinakamasama sa lahat ng mga makasalanan. Yan po ay mababasa natin sa unang Timoteo 1:15. Pero ganun pa man, sinabi ni Apostol Pablo, nilimot ko na ang nakaraan. Ang ibig sabihin nito, isinuko niya po ito lahat sa Diyos. Napakagandang plano po nito para sa atin na kung ano man po yung mga sa atin negative na ating pinagdadaanan,
limutin natin ang nakaraan. Don't be in bondage of the past. Ipagkatiwala natin ito sa Diyos. Humingi po tayo ng kapatawaran para sa lahat ng kasalanan ng nakaraan. And live today the best way we can do. Sabi nga po, move on na. Huwag na po tayo magpailalim sa nakaraan at harapin na natin po yung panibagong bukas na punong-puno ng pag-asa. How to face New Year? Pangatlo, huwag po kayo aantokan dyan. Malapit na po ako matapos. We need to establish a priority in our life. Kailangan natin mag-establish ng prioridad sa ating buhay. Sinisika po ni Apostol Pablo kailangan natin mag-establish ang prioridad sa ating buhay. Sinasabi po ni Apostol Pablo sa verse natin binasa, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nang sabihin po niya, isang bagay ang ginagawa ko, at tinutukoy niya po dito ay yung kanyang pangunahing prioridad sa kanyang buhay. At ito po yung sinabi niya sa verse 14, basa. Nagpapatuloy na ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Sir. Secho, mahirap po magsalita ng dire-diretso. Tawag po dito, para po makamtan ni Pablo, yung gantimpala ng pagkakatawag sa kanya ng Panginoon, siya po ay nangaral, siya po ay nagtatag ng mga iglesia o ng simbahan, pinagaling ang mga may sakit, sumulat ng mga aklat, at marami po siyang ginawang iba't ibang bagay sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Tulad po ni Apostol Pablo, kailangan din po natin ma-establish ang ating priority sa ating buhay. Ang tanong, how do you establish your priority in your life? Basahin po natin sabay-sabay isang malaking ilustrasyon ito. Meron po isang expert sa time management ang naging speaker po sa isang grupo na mag-aaral sa isang business management. After speaking, sinabi niya, okay, oras na para sa isang pagsusulit. Naglagay siya ng isang jar sa ibabaw ng mesa at pagkatapos ay kumuha siya na mahigit kumulang 100 bato ng kasing laki po ng kamao at maingat na inilagay ang mga ito isa-isa sa loob ng jar. Nang mapuno ang jar hanggang sa itaas at wala ng batong pwede pang magkasya sa loob, tinanong niya yung kanyang mga klase, puno na ba ang jar na ito? Sabi ng mag-aaral, yes. Ngunit kumuha ang speaker sa ilalim ng mesa ng isang balde ng graba. Inilagay niya ilang graba sa garapon at inalog-alog niya. Kaya yung mga graba ay pumunta po sa space sa pagitan ng malalaking bato. Pagkatapos ay ngumiti siya at muling tinanong ang kanyang klase, puno na ba ang garapon? Sa oras na yon, medyo na-hesitate ang klase. Malamang hindi, sabi ng isa sa kanila. Magaling, sagot niya. At kinuha niya sa ilalim ng table ang isang balde ng buhangin. Sinimulan niyang ilagay sa jar at napuno nito ang lahat ng space sa pagitan ng mga bato at graba. Muli siya nagtanong, ngayon, puno na ba ang jar na ito? Hindi pa, sagot ng klase. Muli niya sinabi, good! At pagkatapos ay kumuha naman siya ng isang pitcher ng tubig na nagsimulang ibuhos ang tubig hanggang sa mapuno na nalubusan ang jar. Pagkatapos po ay tumingin siya pabalik sa klase at nagtanong, ano ang punto o itinuturo
ng ilustrasyong ito. Isang sabik na estudyante ang nagtaas ng kanyang kamay at nagsabi, ang itinuturo ng ilustrasyon ay ganito. Gaano man kapuno ang iyong schedule, if you really try hard, you can always fit something more into it. May punto po ang sagot, sabi ng speaker. Ngunit ito po yung katotohanan na tinuturo ng ilustrasyong ito. Kung hindi mo ilalagay una ang malalaking bato o big rocks, hindi mo ito maipapasok sa jar kahit kailan. Now, the question is, what are the big rocks in your life? Alam ko marami tayong priorities or big rocks. Amen po ba? But as Christian, the following must be included in our big rocks to put in first in our jar. Una, each day drawing nearer to God. Spending time in prayer. Seeking His guidance through reading the Bible and devotion. Remember po mga kapatid, put all these big rocks in your jar first or else you will never get them in at all. Sabi nga ni Jesus sa Mateo 6:33, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay bibigay din sa iyo. How to face New Year? Number 4, at ito po tayo wawakas, be faithful. Commercial po. Maging mapagpasalamat, ito po yung napakabuti natin gawin para harapin natin ang bagong taon. Sabi po sa Ephesians 5:19-20, mag-awitan kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting spiritual, kung puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Season and out of season, bless the Lord. Sing praises unto Him. Be thankful sa anumang oras at pagkakataon, sapagkat Siya ay laging tapat at mabuti. And He is always in His throne, who loves us, who cares for us, nang sasabi, He will never leave us nor forsake us. Magpasalamat lagi tayo sa Panginoon, sapagkat ang isang mapagpasalamat na buhay ay nagbibigay ng glory sa Diyos. At ito rin po ang nabibigay sa atin ng joy and strength at nagpapanatili sa atin ng isang matuwid at mapayapang buhay. Paniwalaan man natin o hindi, sa panahon po ngayon, many people are not so thankful dahil they are not really appreciated ang mga pagpapalang natanggap nila. But as a Christian, we need to be thankful sa Diyos. At kung tayo nagpapasalamat sa Diyos, kasunod po niyan ang ating pagiging mapagpasalamat sa ating kapwa. Mayroon po isang survey na sinagawa po sa Amerika ng Press Ipsos Poll. Alam niyo po ba sa survey na ito, sinasabi po dyan na 70% ang nagsabi na ang mga tao po ngayon ay mas rude o hindi appreciative o hindi maging mapagpasalamat kaysa noong 20 or 30 years ago.
At ayon pa rin po sa survey, ang dahilan daw po nito ay hindi na po masyado binibigyan po ng mga magulang ang pag-develop ng good character sa kanilang mga anak. Mga kapatid, look at ourselves. Thankful ba tayo? O nalilimutan na rin natin magsabi ng salamat sa ating Diyos at sa ating kapwa. When we fail to express our thanks and gratitude, it shows of being rude. Tandaan po natin mga kapatid, a thankful person is a great antidote in this dark world. Bakit? When we are thankful, when we live it and express it, our light shines and gives glory to God. And I'm convinced that a grateful person, a thankful person, will live a better life and will be blessed with a joyful life. Amen po ba? Do you want a better joy? Do you want a better and joyful life in the year 2026? So be grateful to God. Be quick to praise Him. And thank Him every little blessing you receive. Sabi nga po sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. At sa ating pong konklusyon, sa pagharap po natin sa bagong taon, ilang puntos ang pinag-aralan natin ngayon na dapat natin isaalang-alang na can help us to do the most of us. Una, basa po kayo ulit. Don't be advantage to the past. We need to establish a priority in our lives. Be thankful. Kumain kayo. Kaya, sabi po dyan, pressing toward the goal, don't be in bondage to the past. We need to establish a priority in our lives and be thankful. Sa ating buhay, maaaring ang nakaraang taon ay naging mabuti at maganda para sa ibang tao. Ngunit, maaaring sa iba, ito ay pinaghalong mabuti at masama at masalimuot. Sa papasok po natin sa taong 2026, ang bilangin po natin ay ang mga pagpapalang tinanggap natin sa Diyos sa nakaraang buwan at nakaraang taon. At ang tingnan po natin ay ang kadakilaan ng Diyos sa ating buhay. Ang bagong taon ay isang magandang simula para sa atin. Panibagong pag-asa ang hatid dito sa amin. Ito'y blessing na mula sa Panginoon, kaya rejoice mga kapatid. Tandaan po natin tayong mga umaasa at nagtitiwala sa Diyos ay hindi niya bibiguin. Katulad na sinabi niya sa Proverbs 10:24, and the desire of the righteous will be granted. Kaya in this perfect time, tiyak na tutugunin ng Diyos ang lahat ng ating hinihiling. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Tandaan natin mga kapatid na kay Kristo lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. At ang bahagi ng kayamanang kapangyarihan ito ay ibinigay sa lahat ng mananampalataya sa Kanyang pangalan at namumuhay bilang isang bagong nilalang dahil sa ating Panginoong Jesucristo. At tayo po yun, mga kapatid. Clear po bilang isang mananampalataya, binigyan po tayo ng power and authority. Kaya ibiglaran lang po natin ang mga gusto natin mangyari sa ating buhay. There is power in our tongue. Amen? Amen. Kaya nga, mga kapatid, season and out of season, bless the Lord. Pray always, share the Word of God. Season and out of season,
season, declare the goodness of God. Declare that God is the wall of fire of protection around us, over our family, over our ministry, over our church, and His glory in the midst of us. We will be protected and covered by the blood of Jesus all the time, especially the year 2026. And by the power and anointing of the Holy Spirit, gagawin natin ang pagkatawag sa atin ng Panginoon for the glory of God. Dito po ako magwawakas. At muli ko pong binabati ang lahat ng Happy New Year. Tayo po ay mangalita ng Lord, marami po salamat sa mga salita mo. Sa pagtatapos, Panginoon, ng 2026, tunay nga na napaka-masalimuot yung yung buhay namin. Dahil tunay nga na napakahirap mamuhay sa mundo ito ngayon. Ngunit sabi mo sa mga salita mo, sa pamamagitan ni Apostol Pablo, nalimutin namin yung mga nakaraan. Nawa, Panginoon, sa darating na taong 2026, I pray na ang mga Panginoon, yung mga nangyari sa amin, kalimutan namin. Dahil may pangako ka, Panginoon, na hindi kami iiwan, hindi pababayaan ka. As we unfold the year 2025, maraming salamat, Panginoon, sa kadakilaan mo. Maraming salamat sa provision mo. Maraming salamat sa pag-ibig mo. Maraming salamat, Panginoon, sa mga hindi mo mga sinagot ng mga dalangin namin. At sa 2026, Panginoon, hahanapin namin ang 2026 na mayroong panibagong pag-asa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Are we blessed, church? Amen. Tunay na tayo ay pinagpala po ngayong umaga. Tayo naman po ay ating pong pagpapalain ng ating pong sambahan na ginagamit po natin po sa ating pong paghahayo sa labas. Para tayo ay makakuha ng panibagong mga kaluluwa para po sa ating pong Panginoon. Tinatawagan po ang ating pong offering encouragement, Brother Michael Mendoza. At susunod po ito ng ating pong usher, Brother Albert Jacinto. So, ngayong Pasko, alam naman natin na marami yung mga kabaldo. No? Mga 13th month, mga Pasko, nangaroling. Pasko naman. Lagi lang natin natandaan na yung sentro ng Pasko ay yung pagbibigayan. Hindi yung talaga nung ibinibigay natin. Kaya kapag tayo sa mga ibinibigay natin. At maging blessings din tayo sa iba. So, meron tayong kasabihan na what you give is what you get. Pero pagdating sa ating Panginoon, meron niyang may peace yan. What you give is what you get. Pero times 2.
Evangelist. Amen. Pasensya na po kung po ay nagkamali. Pero sabi nga, ang pagbibigay hindi po ay natatapos sa isa lamang. Kasi pag tayo nagbibigay po sa Panginoon, tayo po ay lalong pinagpapala. Amen po? Amen po. Ang pagkakalong po sa ating pong Panginoon, ang Happy Birthday Jesus offering. Tayo po ay pumunta dito po sa harapan po. Tayo ay magkakaloob po. Ayon po sa ating, dapat yung birthday po natin po yung iba. Pero dahil isang box lang po ito, tayo na lang po ay pupunta dito sa ating pong naragalwan. Tawagin ng mga January. Sige po. Sabi po ng pastor, magtatawag po ako pa iman. Sige po, lahat po ng may birthday po ng January, pupunta dito po sa ating pong harapan. Wala. February. Walang tinulak. March. Tapos ang mga birthday po natin. Birthday ng April. Mga birthday ng May. Mga birthday ng June. Salamat po sa ating pong Jesus. Meron pa dadapos tayo sa ating pong mga announcements. Sa ating pong Santa Cena, Sunday service January 4, sa ganun po ng 30 a.m. Speaker po natin, Pastor Renato Duran, ating pong presider, Sister Susan Lozada, opening prayer, Sister Laani Acosta, worship leader, Sister Cristita Barza, tithes and offering encouragement, Sister Leonie Santos, ating pong usher, Sister Roda Mendoza, ating flower sponsor, ang Bourbon family. Church activities resumption schedule sa ating pong evening service, January 8 na po. Live group mentoring, January 9. Ating Dawn Watch, January 10. LCC 1-year planning on January 11. Thank you po for the flower sponsors, ang Barza family. Ngayon naman po, itatapos po tayo sa ating pong closing song. Tinatawag ko po ang ating pong song leader, Sister Jay. Ay, Jay pala. Nalilito na po siya. To
calendar po natin nasa likod. So wag po muna kayong umuwi. So yung calendar po yan para sa ating Bible reading na po. Chin-chin po natin for the whole year. Papaskil po natin. So kailangan mo na kasi mag-report sa one body po. So patuloy natin pag-pre-read yung one body. So tayo po ay manalangin. Father God, salamat po Panginoon sa umagang ito, sa inyo pong pangunguna sa aming gawain. Salamat po Panginoon sa mensahe ng iyong pong lingkod na tunay Diyos na patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan, ng encouragement, na patuloy kaming umasa sa bagong taon Panginoon na kayo o Diyos ay may gagawin Panginoon na higit pa sa aming inaasahan, Father God. Lord, dinadalain ko Panginoon ang patuloy ninyong pag-push sa amin, Father God, na kami, Lord, ay patuloy na makapaglingkod sa inyo sa taong 2026, Father God, na ikaw, Diyos, ang patuloy na maghari una sa aming mga buhay. Patuloy po namin tingnan ang isang masaganang bagong taon, Panginoon, sa hinaharap, Panginoon. Salamat din, Lord, sa mga kapatid na inyo pong ginamit sa harapan, sa aming presider, sa aming worship leader, sa mga instrumentalists. Patuloy niyo, Ama, na pagpalain ang kanila pong mga buhay. Ganon din, Panginoon, sa bawat isa na nakagalo, Father God, sa umagang ito. Patuloy niyo, Lord, na pagpalain, na supply ang kanilang mga pangangailangan sa buong isang linggo ito. At maging ang aming mga kapatid na hindi po nakagalo sa umagang ito, Father God. Dalayan ko, Ama, ang inyong divine protection, ang inyong pong divine provision sa amin sa bawat isang linggo ito. Ilayo niyo po kami sa anumang gawa ng kapahamakan, sa aming pong pagsalubong, sa bagong taon, Panginoon. Especially, Lord, ang aming mga kabataan, ang aming mga bata, Panginoon, na hindi po sila, na sila ay malayo, Panginoon, sa anumang gawa ng kapahamakan. Especially, Lord, sa paputok, Panginoon, na hindi po minsan naiwasan dahil sa aming mga kapitbahay o sa anumang kadahilanan, Father God. I pray na i-cover niyo po ang bawat miyembro ng pamilya ng ayaw ng talban, ng iyong kapangyarihan, ng iyong banal na dugo, Diyos, at ang iyong pag-iingat ay inyong igawad sa bawat isa po sa amin. Maging po, Lord, ang aming mga kagusugan, ang aming mga hypertension, blood sugar ay hindi po tumaas, Panginoon. Nasasabit po, Panginoon, ang bagong taon. Tulungan niyo po kami na makapagkontrol sa lahat ng mga bagay na bawal po sa amin sa aming mga karamdaman. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, at sa amin pong mga kapatid din, Panginoon, na nagtatrabaho sa ibang bansa. Patuloy po namin dalangin ang kagalakan, pagpapala sa Timasakat family, at ganoon din sa kanyang mga kapatid na naroon, ang kanyang pong pamilya. Lord, we pray ang kanilang patuloy na pagtatagumpay at pag-iingat niyo rin po sa kanila. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katong ito. Sa aming pansamantalang pag-iwa-iwalay, lumaw ng bawat isang kagalakan, kapayapaan at ang inyong pag-ibig. Ito'y patuloy na maghari sa bawat isa sa amin at sa aming ding mga tahanan. Itaas natin sa Panginoon ang ating mga kamay. Sa Kanya na makakapag-ingat sa inyo pag hindi kayo magkasala at makakapagharap sa Diyos ng walang kapayuntasan at ng may malaking kagalakan. Sa ating Diyos nating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan mula pa nung una, ngayon at magpakailan pa man. Ang lahat ng nagmamahal sa Diyos magsabi ng Amen. Pagpalaan mo kayo ng Diyos.